Once again, Attorney Alice Vidal, balik po tayo. Magandang gabi po muli. Pwede kong balikan yung sa BIR na yan. Yes. Sige. Kasi, may president. Kay Chief Justice Corona noon. Humingi ang BIR ng permiso kay then President Aquino At binigay bago naman. nilabas yung BIR records ni Chief Justice Corona. Siguro, yun ang kanilang president, yun ang fina-follow nila, tsaka it applies only to public officers. Ayun. Hindi naman applicable kung sino-sino tao. Kasi ang komento ng ibang mamamayan, ibang kababayan natin, ikaw ang magbe-benefits niyan eh. Ikaw ang, kumbaga, magpapa-impeach tayo ng Vice President dahil sa banta sa buhay ng Presidente, pagka naman ibinigay mo lahat ng go signal dyan, para ba ang self-serving na matatawag? Let's shield the president. Ako, no need. Nandiyan na yan eh. Nag-issue na ng subpoena impeachment court. Bayaan mo na yun. Pangatawanan na ng commissioner, kaya naman niya i-prove yan eh, di ba? Doon naman Kung sa... di ilabas, Oo. Attorney, doon naman sa issue ng mga bank statements, financial statements, pinag-uusapan doon, siyempre, magiging ebidensya yan yung mga cheque, no? Yung mga cheque, yung mga withdrawal ng Vice President at sila mag-asawa, yung pumasok na pera sa kanilang bank accounts, bank records. Pero may AMLAC din, yung AMLC. Tingin ba natin kailangan pa yung AMLC o AMLAC, yung records naman ng bangko, yun din ang magiging ebidensya doon kung talagang hindi nagtutugma sa kanyang ZALN yung mga pumasok na bank transactions o pera, paloob at palabas sa kanilang mga bangko. hindi, kailangan po talaga ng AMLAC dahil yung AMLAC po ay yan ang nagbabantay kung gaano kalaki pumasok at lumabas. Ngayon po, 500,000, ina-AMLAC na tayo. Ibig sabihin, i-report na po tayo ng bangko kung ikaw ay nag-withdraw ng 500,000. Pataas po. Kaya po ang iba nag-withdraw 400,000 every day. Kasi a day yun eh. Ngayon, yung AMLAC po ay Anti-Money Laundering Council natin ay nakabantayan at meron din silang record niyan. Ngayon, nakalagay yan, statement of account, nakalagay kung gaano kadami ang iyong pumasok na pera at i-withdraw mo at natitrace po din yan ng AMLAC kung saan pumunta. Kasi yung bangko, hanggang bangko mo lang. Hindi, ayan, bangko mo, ito, statement mo. After lumabas sa bangko, saan ba pumunta yung perang yan? Yan po ay natitrace ng AMLAC kung saan nakarating at kung saan nanggaling. Yun po ang tinitrace ng AMLAC. Kung may mga Kaya kahina-hinala. kailangan po talaga dumaan sa AMLAC dahil para malaman, ito ay nanggaling sa ganito, kay X. I-withdraw naman pinunta kay A. Withdraw naman ni A, dinala naman doon. Iyan po ang complete picture. Makikita natin kung paano umikot ang pera ng isang tao. Alam po nila lahat yan. Withdrawal lang Ganun po ba, po yun. attorney? Hindi ba pwede yung deposit? Yung deposit, di ba, nire-report din ng bangko? Pag nag-deposit ka ng 500,000 pataas, ay report na o Yes. deposit and withdraw. Yes. Withdrawal at saka deposit. So ngayon, Nire-report yan. pagtutugmain yan ngayon doon sa income ng kanilang mga kumpanya o mga entities na pinatatakbo nila, ilang yata yun? 19. 19 na mga kumpanya, kung yun ay kumikita, kung yun ay nag-gain, kung yun ay nalulugi, kung nalulugi yung kumpanya at nagpapasok ng pera sa bangko, ayun ay medyo unexplained na talaga. Mahirap Hindi po, unexplained wealth na yan kapag ito ang pumasok sa iyong bank account. Pero ito lang naman ang binayad mo na tax. Sa tax mo yan, maiipit ka. Oo nga pala, Kasi, bakit ang dami mong perang pinasok sa bangko, tapos sabi mo, ito lang ang kinita ng iyong kumpanya. So, magkakaroon na ng discrepancy. Kaya kung sakaling sakaling aside from unexplained wealth, pwede ka pa rin makasuhan tax evasion dahil hindi ka nagbayad ng tax ng tamang buwis. Ayun. Okay. Yun ang mahirap. Okay. Once again, attorney, maraming salamat na naman po sa inyong paliwanag at paglilinaw sa mga
karagdagang impormasyon nito. Thank you so much, Attorney Alice Vidal. Good night. Thank you po.